Happy New Year! It's January 1, 2026 today. Yay! Happy New Year, guys! So, after ng ating Parang Hills kahapon, so we just went back here in the resort and then nagpahinga and then we celebrated the New Year with Lana sa sibling and yung mga in-laws. So, na ngayon, nandito pa rin tayo sa beach ng aming resort and ng aming accommodation, di pala siya resort. And pauwi na kami, pabalik na kami ng Manila. This is gonna be the last leg of our trip. This is going to be from Kasiguran, going back to Cavite. I'm not sure this is gonna be a different vlog or I'll just include this in the Kasiguran leg of the vlog. Kasi maikli lang naman yung tugigarat to Kasiguran natin, diba? Bahala na. So, andito pa rin tayo sa beach. Ayan, so sobrang na-enjoy namin yung aming accommodation. So papanoorin nyo lang sa mga previous video natin or replay nyo to para makita nyo yung yung accommodation natin. Our accommodation is para siyang 8,500 per night yung villa namin na yon, yung isang entire villa, may living room, may kitchen, may toilet, may dalawang rooms. Yung isang rooms good for 4, the other one is parang good for 8. So, good for 8 and good for 2 yung aming mga rooms sa loob ng villa. And may pool, merong common area ulit sa labas na may kitchen, tapos may wifi, may video okay na free. And then, para talaga siyang bahay, parang your common Airbnb type na accommodation na may kompleto na sa lahat. Tapos may libre pa silang water. Kasi gabi, habang nag-celebrate kami ng New Year, dumating yung parang caretaker. Binigyan kami ng kuitis. Wala kasi kaming mga paputok na nabili or mga fireworks. So, binigyan kami ng kuitis. Diba? At least, nung nag-celebrate kami, nag-12 a.m. na, meron kaming paputok. Anyway, so, ayun lang guys. So, ito talagang trip na to, na-relax talaga kami. Malayo yung biyahe. Yung biyahe malayo. Pero, kasi nung tinignan ko sa Google Maps, right now, nakaka 1,200 kilometers na from Cavite to Kasiguran pa lang yon. So, baka maka 1,500 kilometers tayo. And when you drive that ng tuloy-tuloy, it will take you parang 36 hours yung paikot na yon ng Luzon. Kahit mahaba yung biyahe, nakaka-relax pa din. At nakapagpahinga ngayong Christmas break. Teka lang, upo ako guys. O diba, ang astig ng ating itsura. So, ang haba ng biyahe natin, 36 hours siya kapag tinuloy-tuloy mo siyang drive. Pero kami, syempre, kita nyo naman sa mga previous vlogs natin, may mga stopover tayo. And I would say na this trip is really one for the books. And this is gonna be in our core memories, lalo ng mga batang mga kasama namin, ni Ellie and ni Luffy. Na ngayon ay nag-swimming sila dun sa pool. This is gonna be in their core memory because ang saya ng trip and very educational siya. Puntahan Calical Sologo, yung Banggi Windmills, yung Calo Cave. Nung ganong edad ako na pag-aaralan ko lang yun and nababasa ko lang sa libro, sa Sibika at Kultura at Hekasi. Pero these kids had the opportunity to do this at their very young age. So masaya rin siyang gawin ng year-ender kasi it will make you reflect of life, of what happened in 2025. So very thankful ako ng 2025 kasi this year we started the business, and then last year din meron ako kasing goal professional sa work na ini-aim. So, at least nitong 2025, pagdating ng 2025, mid-2025, nagkaroon siya ng kaunting clarity. Pero still, I'm still hopeful na by 2026, I will realize that goal. So, fast forward to 2026, to today, yun talaga yung ultimate goal ko in my work. Kaya hindi naman tayo professional traveler or professional vlogger.
So we're just doing vlogging on the side. Actually, it's not for earning eh. It's actually a hobby, and it's actually a way for me and Lana to just document what we're doing, what we visited, saan kami napuntang bansa, etc. Mga ganyan. But I still have a day job, a 8 a.m. to 5 p.m. day job, and of course, all of us has a goal. And for 2026, that's gonna be the ultimate goal, and to realize that dream. So alam niyo na siguro ang sinasabi ko, professional to. Ayun, yun lang naman. And siguro one thing that we're also considering in 2026 is if share ko na rin to, medyo personal, no? Share ko na rin sa inyo. Total naman hindi naman kayo ganun kadami yung mga viewers, but I'll share this anyway. So one of the things that we are considering is to have an addition to our family of 2. Kasi we're not getting any younger. Of course, sabi nga nila, all of us has a biological clock. And I think, actually not more on the biological clock more on more on the side of parang if our child will graduate, retire na ba kami noon? Do we still get a chance to travel with, with our children, mga ganyan. Yung tipong pag 60 na ako, ilang taon na yung bata o yung anak mo. Parang ganun, yun yung much consideration, not more on the body clock. Kasi yung body clock, I believe that if God will give you a child, you will have it. But our primary concern is that yung age gap ba, kumbaga. Kung alam mo yun, baka kasi ugod ka na, tapos yung bata nag-aaral pa. Mga ganun. Mga ganung bagay. Anyway, di pa na ako ganun katanda. Pero yun ang iniisip namin. Ayun, sige. Okay na yun. So, what else can I share with you guys? So, travel goals this 2026. We have an international trip this coming January to February. And then, we're gonna have a local one in March. Another local in April. In May, wala. Maybe another local in June. And probably one international in August. Or maybe local, but medyo mabahaba because August is our anniversary month, wedding anniversary. And then I think we're gonna rest for September. And then one of the ultimate goal this year in terms of traveling is to experience autumn in Japan. So probably by last week of October to first week of November. Actually ngayon mag-aabang ako ng medyo nawala lang yung wifi sa accommodation. Maghahanap ako ng promo fare going to Japan by last week of October to November. We're just gonna want to experience autumn this time. Kasi diba laging spring, winter, so ngayon autumn naman. And then gonna rest by I think November. Tapos another travel ng first week ng December, and then yun na. Basically that's the year for traveling. So ayun, yun yung mga travel plans. So napashare na ako ng wala sa oras dahil actually naantay ko silang mga tapos kasi ako nakaligo. Napag-ayos na kami sa kotse. So yung kabila na lang kasi may mga bata, mga nag-swimming pa sila. So ayun lang guys ang gusto kong i-share sa inyo. So our next destination is gonna be Baler after this. We're gonna have lunch in Baler. And then after Baler, I think tuloy-tuloy na yun pa Manila. Siguro may stopover lang kami in Nueva Ecija and then go to Manila and then Cavite. Alright, so I'll see you guys. Hello! Nasa Baler na kami ngayon, and after 2 hours of travel from Kasiguran, doon sa accommodation namin, nakarating kami dito sa Baler, and medyo makulimlim. And yung Baler ngayon parang ghost town. Wala mga tao kasi dahil
Today ay January 1. So baka payat pa yung mga tao sa putukan kagabi. At sa New Year countdown. So kumain lang kami doon sa Yoli's, Karinderya ba yun? O sa Eatery Yoli's. Itoloken yun. 300 pesos per head. Pero hindi kami nag-itoloken. May option kayo to eat. Bili lang kayo ng mga ulam. So parang 100 lang yung isang ulam. Tapos may kasama ng rice. So, dahil hindi namin feel mag-buffet doon. So lang kami. Dapat doon kami sa picnic buffet kakain. Yun yung sikat dito dati na kainan. Kaso close na siya, pinuntahan namin kanina. Yun, nasa 250 lang yung per head. Tapos sobrang daming pagkain. So ito, hanap ako ng picture. So ito, papakita ko sa inyo. Yan yung kinakain dun sa picnic buffet. Pero close na nga. I'm not sure why. Siguro nalugi or whatever. So, pupunta lang kami ng Kabanatuan ng Nueva Ecija. And, pero mag-picture muna kami dito siguro sa museum. Saka doon sa signage ng Baler. Na kami dito galing na naman kami dito mga previous years pa kaya hindi na kami masyado na mag-iikot sa Baler. Kumain lang talaga kami. So, picture lang tayo dito sa museum para mayroon tayong documentation. And may picture tayo, may entry tayo sa Aurora. Hello guys, we are back! Andito na tayo sa Tanza, Cavite ngayon. We just finished our North Luzon loop. So, sobrang saya ng trip na to. So, update lang pala. So, kanina nung pagkagaling namin ng Baler, kumain lang kami ng lunch doon sa Yoli's. And then we plan to have a coffee sana sa Kabanatuan para at least makababa kami at madaanan namin yung Nueva Ecija. But since January 1 ngayon, di ba nga doon nga sa Baler parang ghost town, walang mga tao talaga. So yung mga napupuntahan namin sa Kabanatuan kanina doon sa Nueva Ecija, mga sarado din. So nag-try kami sa may Pantabangan, may nakita kaming cafe, nakita yung overlooking sana yung Pantabangan Dam, but close siya. Tapos yung nakita namin sa Nueva Ecija, medyo paikot na siya. So, but anyway, hindi kami nakakita sa Nueva Ecija province ng cafe na pwede namin pagtambayan, to just finish the North Loop in Luzon. So, what we did, nagkape na lang kami at nag-early dinner dun sa may, I think SC Tex yun. So, doon sa City Mall. And then, nag-dinner muna kami very quick lang sa Jollibee. Early dinner yon. And then, after that, nag-coffee kami sa Highland Coffee. So, sobrang saya. This is a total of 9 days North Loop. So, syempre meron tayong mga dinaanan sa Pangasinan kasi nag-Christmas tayo doon and then mga natulog tayo kahit umabot ng 9 days ang ating North Loop. So, papakita ko na lang dito. So, ito yung map ng Philippines. Ito yung naging route namin. So, i-detail ko na lang yan siguro sa description box below para if ever you are planning to do a North Loop, meron kayong guide lang kasi
hindi ko naman sinabing ito yung sundin nyo kasi nga meron kami mga kakaibang stop like New Year kami, nagpasko kami sa Lingayen, dun sa parents ni Lana, dun sa papa niya. Kaya, yan. Gonna give you the whole itinerary sa description para you'll have a guide pagka you're planning your own North Loop adventure. Before we end this vlog, so I would like to show you our expenses. So mind you, this expense is our expense ni Lana. In our trip, we are 6 adults and 2 kids. So yung isa ay 10 years old, yung isa ay 6 years old. So lahat ng expenses namin, yung mga accommodation, ganyan, we divided into 7. Kasi yung dalawang bata, parang kinount na sila ng nanay nila as one. So first, I would like to break down our accommodation. So our first accommodation is in Lingayen. So we stayed there for 2 nights because we spent the Christmas Eve there until December 26. So that cost us 2,000 pesos. Next is our accommodation in Vigan. So our accommodation in Vigan is isang bedroom lang siya na merong 8 na bed. So, dahil one night lang naman kami doon. So, nasa 5,200 yung total niya. So, yung cost namin nila na is 1,468. The next accommodation is in Pagud Food. So, this one is yung Blue Lagoon Inn and Restaurant. So, medyo expensive tong accommodation na to because nasa beachfront siya. So, our total nila na kaming dalawa ay nasa 2,312. But, the total total cost of the accommodation is nasa 8,500 pesos. So, si Neil yung nag-book nun. Next is yung accommodation namin sa Tugigaraw. So, dalawang room yung ginawa namin doon. Isang good for 6 and isang good for 2. So, yung cost namin nila na doon is 1,085. So, one night lang kami sa Tugigaraw. And the last accommodation that we had is in Kasiguran. So, ito yung medyo expensive dahil 2 nights kami and parang whole villa yung nakuha namin. Yung total cost ng accommodation na yun ay 17,000 pesos. So, kami nila na ang aming cost doon ay 4,857. So, that's the total accommodation. And then, for the next expense is the gas. So, magugulat kayo kasi kami rin medyo nagulat sa aming expense sa gas. So, our gas, the total gas expense for our car, si Silvio, is 6,037.08. So, divide mo pa yan kasi nakasakay sa amin kami ni Lana and then si Red and si Aina, yung dalawang mag-asawa din. So, dinivide lang namin sa 2. So, total gas expense namin ni Lana ay 3,018.54. Di ba? Napakamura para sa 9 days na trip North Loop ng Luzon for the 2 of us, just 3,000. Pero kung kami lang yung dalawa, nasa 6,037 yung magagastos. So, ganun kamura yung gas ng race. Ganun siya katipid. Next is yung toll. Yung toll, ang toll lang naman na ginastos namin is yung here in Cavitex going to North Luzon, then North Luzon to Tarlac. Yun lang yung toll namin. Kasi pagdating ng Tarlac na papunta, nagbayan-bayan na kami. And then nung pauwi, ang toll lang na ginastos namin is pagpasok namin ng T-Plex, di ba? Paglabas yung Nueva Ecija, dadaan kayo ng CCLEX. Libre naman yung CCLEX. Paglabas nyo noon, T-Plex na siya. Ang labas nyo na sa may Balintawak na. So, ang total ng toll namin ay 1,223. So, yung sa amin nila na nasa 612 lang yung aming toll. Alright, next is the food. Ito hindi ko na i-breakdown na. Yung total ng food naming dalawa nila na ay 6,912. Kasama dyan yung mga lunch, yung mga breakfast, mga dinner. Kasama din dyan yung mga pinamalengke namin. Namalengke kasi kami sa Kasiguran. Kasama rin dyan yung mga grocery, yung mga medianoche namin. So kasama na dyan sa 6,912 sa aming dalawa nila na yan. So, imagine, ang laki ng gastos namin sa food kasi hindi naman kami nagtipid sa food. Saka, may mga bata kasing kasama. And last category is yung others, ito yung mga mga kalesa ride, entrance fee, environmental fee, mga ganyan. So inabot kami nila na kaming dalawa ng 1,272 pesos. So, the total expenses namin for the entire North Loop adventure is tumatingting na
23,536. Yan. So, yan yung expense namin for the whole North Loop adventure ng 9 days. So, mura na siya. Kung di-divide mo sa 2, nasa ano lang siya, 10, nasa 11,500 pesos lang. Pwede na rin, di ba? Para ka lang nag-staycation ng 2 gabi sa high-end sa high-end na hotel sa Metro Manila. So, thank you guys for watching this series. So, I hope nagustuhan nyo and sana nagkaroon kayo ng inspirasyon para libutin ng North Luzon. So, hindi namin napuntahan lahat ng mga dapat puntahan sa North Luzon. Pinili lang namin syempre yung pasok dun sa timeline ng aming tour. But nevertheless, we had so much fun and we learned something new about the Philippines. We've seen the road condition in the north. Apparently, ang ganda pala ng daan sa may Aurora, sa may parte ng Tugigaraw to Isabela. Although may mga bumpy, but still, it's a nice experience. And we feel rested talaga sa trip na ito. So, that's it guys. Thank you for watching this vlog, this series. So, if you haven't liked and subscribed our channel yet, please do so para pag meron kaming mga bagong adventure, you will be notified. Thank you guys! Bye-bye!